Bahagyang nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Enero kumpara noong nakaraang taon, base sa datos ng National Statistics Office o NSO. Pero nadagdagan naman ang bilang ng mga underemployed o yung mga may trabaho pero naghahanap pa ng dagdag na pagkakakitaan. May news to go si Bernadette Reyes. 3 taon mula nang lumuwas sa Maynila, nananatili raw mailap ang trabaho para sa tubong masbate na si John Ray Lanada. First year high school lang ang kanyang inabot. At dahil walang trabaho, tumutuloy siya ngayon sa isang tiyuhin. Mahirap po ma'am kasi lalong-lalo na hindi pa ako nakapag-aaral eh. Hindi pa ako nakapagtapos. Isa lang si John Ray sa halos 3 milyong Pilipinong walang trabaho. Batay sa resulta ng Labor Force Survey ng National Statistics Office, umakyat sa 7.1% ang unemployment rate sa bansa sa huling 3 buwan ng 2012. Mas mataas kumpara sa antas mula Hulyo hanggang Setyembre. Pero paliwanag dito ng Department of Labor and Employment, karamihan na nawala ng trabaho, yung mga self-employed o may sariling pinagkakakitaan at hindi mga regular na empleyado. Sa datos naman ng NSO, tumaas daw ang bilang ng mga may trabaho nitong Enero kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kaya kumpara noong January 2012, bahagyang bumaba raw ang bilang na mga walang trabaho nitong Enero. At ang mga may trabaho na, ayon sa DOLE, tumaas pa umano ang kita. Pwedeng napakadami nating employment, pero kung pababa naman yung wage and salary, pakonti naman yung tinatawang mean hours of work, that means yung quality ang nagsasuffer. So maganda yung quality ang continuously ma-improve. Gayon man ang mga underemployed o yung may trabaho pero naghahangad na mas stable na kita. Gaya halimbawa ng mga nagpa-part-time. Dumami raw ngayong Enero kumpara sa parehong panahon noong 2012. Ang isa sa mga dahilan umano, job mismatch. Kaya naman ng mga aplikanteng iba ang kakayahan sa hinihingi ng mga ina-applyang trabaho, inaalok ng DOLE ng skills training. Ayon sa DOLE, tinatayang mahigit sa 250,000 bagong graduate ang maghahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Para hindi raw mapag-iwanan, mag-apply sa maraming job openings at tanggapin ang pinakaunang job offer. Pag wala kang experience, you consider yung iyong opportunity to be employed and gain experience as an investment. Bernadette Reyes, GMA News.